Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman!
Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Isang maganda at masayang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa inyong paboritong programa na kababalik lang. Ayan at kami po live na live ngayong Saturday, June 27, 2026 para naman sa isang buong oras na makabuluhang talakayan. Assalamualaikum, ako inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Ayan, maing buntag ka natong tanan na assalamualaikum. Narito na naman ang ating isang oras na programa na punong-puno ng malinaw, tama at napapanahong impormasyon. Kaya naman, ako si MJ Alferez at your service. Bago ang lahat, MJ, batiin muna natin at i-shout out yung mga listeners natin and viewers sa FB Live ng DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga AM radio dial kung kayo ay nag-monitor sa radyo. DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. Good morning po sa inyong lahat. Tayo ay more than 100,000 today. Correct. For this episode 8 natin, no? At shout out sa ating mga viewers din sa Facebook pages. Ayan. So, nandyan din kami sa mga Facebook pages ng MSSD Regional Office at provincial branches po natin. Bangsamoro Media Productions, Bangsamoro Multimedia Network, at syempre, sa mga bago nating partners, iMinds Philippines, Radio Pilipinas, at PTV. Yun. Yan. At meron tayong bago pala, Radio Gandingan ay kasama na po natin Ayun. ngayon. Magandang morning sa mga listeners ng Radyo Gandingan. Mapia, mapita, sol kanulangon sa mga pakatano, mga pagalitano. And abangan natin yung regular updates sa ground at yung mga tanong ng ating mga kababayan MJ sa ating bagong segment, Tanong ng Bangsamoro. Yes, at syempre hindi kumpleto ang ating Sabado kung walang mananalo. Kaya muntabi mamay dahil mamaya ay meron tayong mga questions. Yun, Kaya kung mabigay corrected ng by. tama ang mga ang mga tanong, may premyo tayong 300,000 GCash. Oh, may 300,000. 300,000 talaga. 300,000. Peso ses. Peso ses. Ayan. Oo. Kaya naman i-flash natin yung mechanics MJ para makita nila kung paano ba dapat, no? Anong dapat nilang sundin dyan. Syempre una i-like natin ang ating page, no? I-like natin and then i-share po ang live na ito sa inyong mga personal accounts. At syempre mas maganda po na meron kayong sharer badge
page para makita natin na kayo talaga ay sumusuporta at nakikinig po Oo. sa ating mga programa. Diyan po namin malalaman kung nag-share kayo ng program natin, ng episode natin for the day. Dahil meron kayong share badge sa tabi Yes. ng pangalan nyo. Yan yung indication na kayo ay sharer. At kayo ay may chance to win 300 peso worth of GCash kapag nakasagot kayo ng mabilis at tama sa ating Sabado Panalo. And bukas yung ating hotline number, no? Sa mga comments po ninyo, questions, suggestions, mag-text lamang po kayo. Again, text po, wag po kayong tumawag dyan. Text po kayo sa 0962-230-9967. Naka-flash na po sa screens ninyo. Paki-screenshot na lang. Yung mga nagmomonitor sa radio, isulat po ninyo yan o save ninyo sa inyong mga phones. 0962-230-9967. Pwede rin po kayo mag-chat sa messenger ng ating official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Oo, para sa Sabado Panalo mamaya, pwede rin pong sumagot sa ating text. Sa text, ating sa hotline phone, number po. gamit ang Opo. phone ninyo. Kahit Yes. wala kayong connection, Yes. internet connection, Oo. pwede pong Kung nakikinig mag-text. sila sa radio. Oo, kung Okay. radyo po yung monitoring ninyo. Ayan, syempre naging posible ang Bangsamoro muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating Minister, Attorney Raices Jejuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Ayan, at syempre, ano ba talaga ang pag-uusapan natin ngayon? Parang masyado tayong excited. Oo. Hindi mo ba i-greet ang ating 145,000 na Hello. viewers? Hello Ayan. sa ating 145,000. Ang dami-dami. So, hindi natin, may mga tanong na nga eh. Oo. Hello City, hello Anwar. Ayan, kung sino lang yung nakikita ko nagpa-flash ha. Ira and To Sorgaro, hello po sa inyo. And good morning din kay Rahima and Farhana and Wafa. Ayan, Dato Benga. Ayan, magandang morning sa inyo. And Mo. Von. Ayan, Sheila. Magandang morning. Ang iba, hindi ko na mabasa yung pangalan. Kara, yan. Good morning. Asmia and Al Abdul Gani. Good morning po sa Ang dami inyo. nila. Ayan. Shout out sa lahat ng mga 146,000 viewers Hindi namin natin. makaya isa-isahin kayong lahat. Oo. Ayan. Sige. Basta ready lang kayo. Dahil maganda po pag-uusapan natin, which is... Oo. Ang pag-uusapan natin this morning ay napakahalaga po para sa pagbabagong mukha ng ating paghahatid ng serbisyo sa Bangsamoro. Ito, ang pag-uusapan natin ay ano ang mukha ng devolution? Ano ang devolution? Yung pag-devolve natin ng social services ng MSSD sa ating mga komunidad. So anong magiging mukha nito? Kaya naman kasama natin this morning Yes, see? ang ating Bangsamoro Director General, Attorney Muhammad Muqtader Hamad Estrella, Sese. Yan. Ayan. AKA DG. Oo. Ayan. Okay yan. DJ Mo. Ayan. DJ Mo, ayan. Para DJ Mo lang ng ano. DJ Mo. Ayan. Good morning po sa inyo, Director General Estrella, and welcome once again sa ating programang Bangsamoro muna MSSD at your service. Bati po muna tayo. Jubilaim na Shaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu sa ating mga tagapakinig, tagapakanood, no? Especially po sa ating mga employees and workers across the Bangsamoro region, and also my students from Cotabato State University, Mindanao State University, and Notre Dame University. Yun, simulan na natin agad. Yes. Simulan na natin kagad. Ang pag-uusapan natin ay devolution. Medyo technical siya pakinggan, DG Estrella. So, ano po ba yung devolution in a simplest way possible of explaining it sa ating mga tagapakinig ngayon? Pag pinag-aralan po kasi natin ang kasaysayan ng governance or ng pamumuno, madalas po nag-uumpisa sa isang bagong bansa, no, isang lipunan, nag-uumpisa na centralized po yung authority. Ibig sabihin, nasa central government po yung responsibilidad na mag-provide ng mga iba't ibang forma ng services. Kasama na po ang healthcare, ang education, social services, agriculture, so on and so forth. Habang pag nag-evolve po o nag-mature po ang government systems, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na devolution, o sa ibang mga areas naman po tinatawag itong decentralization of powers. Anong ibig sabihin? Yung mga local government units po ay na-empower din po to provide these basic services. Sa Pilipinas po, mula noong naitakda ang 1991 Local Government Code, yung Republic Act 7160, ay na-devolve na po, kasama sa mga na-devolve ang social services,
ang healthcare, ang agriculture, papunta po doon sa mga local government units. Ibig sabihin po, instead na primary responsibility ng national government, itong mga serbisyo na ito na sinasabi natin, ay ang local na pamahalaan na po yung tagapagtaguyod at may mandato, primaryang mandato. Lagi ko pong sinasabing primaryang mandato, hindi po eksklusibong mandato. Dahil sa isang devolved setup po ay kahit ang primary mandate ay nasa local government unit, maaari pa rin pong tumulong ang ibang layers of government. Nandyan po ang regional government sa konteksto ng Bangsamoro at ang national government din po. So, kumbaga, pinapalakas po natin, no, Sir Jeff and Ate Jeff, pinapalakas po natin ang kakayanan ng local government units na tumugon sa pangangailangan ng kanyang mga citizens. Kung ia-apply po natin ito sa konteksto ng Bangsamoro, sa ngayon po kasi, with our autonomy, nasa MSSD halimbawa po yung mandato ng pag-provide ng basic social services. Nakikita po yan ng ating mga kababayan dahil kalakhan or karamihan sa ating mga munisipyo, ang municipal social workers po ay empleyado pa rin po ng MSSD, no? Only with a few exceptions po because of the situation ng Basilan, ng Cotabato City and Marawi City na nauna pong na-devolve bago po sila nakapasok sa autonomous region. So, dito naman po sa BARM, nung 2023 lamang po, sa pamamagitan ng Bangsamoro Local Governance Code na napagtibay ang proyekto nga po ng devolution na kung saan tinitingnan natin from 2023 to 2028 meron pong 5-year period para paghandaan itong devolution process. Nasa 2026 na po tayo, kaya tumutunog na rin po ulit ang usapin ng devolution, kasabay po ang pag-iikot ng MSSD, katuwang at kasama ng ating mga kapatid mula sa MILG, Ministry of the Interior and Local Government, na siyang pangunahing ministro po na may mandato tungkol dito sa pag-implement ng devolution. Dahil ito po ay batay sa kakayanan at kapasidad ng ating mga local government units. Hindi simple yung pagde-devolve kasi kailangan kapangyarihan, tungkulin, responsibility, resources at personnel. Yun yung devolution. Pero ang tanong, Sir DG, bakit kailangan gawin ito? Napakagandang katanungan po, Ate Jeff, no? May dalawa po ako pag sinisimplify natin ang usaping ng devolution, lalo na po pag kausap natin iba't ibang stakeholders, no, LGU man yan or mga community members po. May dalawa po akong kung yung ating mga nakikinig po, no, kung may matatandaan po kayo sana from this episode, itong dalawang ito, no, yung importansya ng devolution. Unang-una po ay sinasabi natin na we want services closer to the people. We want services more accessible to the people. In the current setup po, nabanggit ko na, sentralisado po ang pagbibigay ng social services, ng healthcare, no, mula sa Ministry of Health, ng Agriculture Services sa MAFAR, at galing po sa region yan. Kahit may mga empleyado po tayo sa baba, sila po ay nagre-report sa regional office. In a devolved setup po, LGU nyo na po mismo. So, which institution is best to provide more accessible, no, yung mas malapit sa taong bayan mismo, sa ating mga communities than their LGUs. And we're not only talking about municipal LGUs po, no, because pag tiningnan po natin si BLGC, mayroon pong responsibilities ang provincial government, municipal government, city government, down to barangay po, no, barangay LGUs. Yun po yung una, okay? Making it more accessible po sa ating mga communities. At pangalawa, ito po yung napakahalaga din. Sa ngayon po na sentralisado ang pagbibigay ng social services, kung ano po ang binibigay as a general rule ng MSSD sa isang munisipyo sa Lanao del Sur, kapareho po ng binibigay natin serbisyo sa Tawi-Tawi, sa Sulu, sa Basilan, no? Doon sa pakikipag-partner natin with the LGUs sa probinsya ng Basilan, sa Maguindanao, etc. Kung magkaroon na po tayo ng devolution, mas magiging our hope, no, is yung social services na ibibigay ng LGU ay mas tailored fit at mas responsive sa pangangailangan ng kanyang mga communities. Kasi iba-iba naman po ang mukha ng pangangailangan, social welfare needs, no, ng ating mga communities. Iba-iba naman po ang community profiles natin. Kasi sa pag-aaral nga po ng mga social workers natin, meron po tayong tinatawag na individualization. While this is applicable in general rule sa mga tao,
pwede rin po nating tingnan ang ating communities as individuals. Halimbawa, municipalities as individuals na alam natin iba-iba yung profile. So dahil iba-iba ang profile, iba-iba rin po ang mga programa na dapat matuunan ng pansin ng ating lokal na pamahalaan. Again, sa current setup po natin, pare-parehas ang ini-implement nating programs dahil iisa po yung mga success indicators, no, na pine-present for MSSD, etc. Pero pag may LGUs na po tayo, ay tailored fit po inshallah, at mas may accountability directly po ng ating LGUs based doon po sa pangangailangan at karapatan din po ng ating mga kababayan. Ito bang devolution ng services, Sir DG, anong legal basis nito? May basehan ba to? Kasi baka isipin ng mga tao, gawa lang ito ng MSSD. Yes po. Kanina po nabanggit ko na outside bar, meron po tayong local government code. No? Na-exempt lang po tayo to the extent na ang autonomous region daw po ay may kapangyarihan na mag-create ng kanyang sariling devolution or sa kanyang sariling local government code. So ito na nga po ang pinunan ng ating Bangsamoro Parliament through the current Bangsamoro Transition Authority noong 2023. Nag-enact po siya ng Bangsamoro Local Governance Code. Ito po ay kilala bilang BAA 49, no? Bangsamoro Autonomy Act 49, at nakapaloob po dito ang devolution. Hindi po siya optional, no? Mandatory po ang language ng nasa Bangsamoro Local Governance Code. Nabanggit po natin kanina, may 5-year period po, 2023 to 2028, para mapaghandaan ito. So by December 2028, ang tinitingnan po natin ay devolve setup na po. Hindi lang po ng social services, nais ko rin pong banggitin, hindi lang po MSSD yung magde-devolve. No? Kasama rin po ang iba pang mga service providers, including Ministry of Health, Ministry of Agriculture po. At even po yung ibang mga ministries, may mga parts din po, like yung MENRE. May mga certain parts din po na sa ngayon ay ang regional government ang pumupunan ng tungkulin na mapupunta rin po sa ating mga local government units. Sir DG, gusto ko lang balikan ng konti. Kapag kakausapin natin ang common people, hindi naman nila maintindihan to. Tong devolution, wala, may labot, ana. So, paano natin mapaintindi sa kanila? Kasi kahit ngayon nga na hindi pa devolve, nakikita natin na mas tinitingnan ng mga tao in times of crisis ang MSSD kapag ka may response. So kapag ka hindi nagre-respond ng MSSD, nagagalit kaagad sila. Ano yung pinakamadaling explanation dyan? Ibig sabihin ba niyan, hindi na kami, kapag kami ay may kailangan services, halimbawa sa MSSD, hindi na namin kailangan pumunta sa regional office, galing kami ng Marawi, dahil meron na kaming mga sarili naming mga opisina na tutugon doon sa mga pangangailangan. Yun po ba ang ibig sabihin ng devolution? Uulitin po natin yung binanggit ko kanina. Sa devolution po, pinapalakas ang kakayanan ng LGUs bilang may primaryang mandato. Exactly. Primaryang mandato. So, dalawang bagay po ang ibig sabihin nito. Pinapalakas ang kakayanan, ibig sabihin, kaya nga po pinaghahandaan natin, gusto natin na may kakayanan mismo, technical and financial, ang local government units para ma-provide yung mga services na kailangan po ng ating mga communities. Pangalawa, pag sinabi nating primaryang mandato, ibig sabihin, it will not operate in isolation of the regional government. Pag may nakita po tayo, kasi hindi naman po mawawala si MSSD, si Ministry of Social Services and Development. So may tinatawag po tayo, magiging heavy po si MSSD sa tinatawag nating TARA. Ang TARA po, ibig sabihin nito, Technical Assistance and Resource Augmentation. Ano po ibig sabihin? Technical assistance dahil alam po natin, pag pinag-usapan child protection, pag pinag-usapan violence against women and children, ika-capacitate kasi marami na po tayo, Ate Jev and Kuya Jeff, no? Kilala nyo sina Ate Faida, mga specialists po natin ito in gender development. Si Ate Jev din po kasama dyan, no? Sa ating mga special. Si Attorney Lizelle, na palipad ngayon sa Maynila. Happy trip po, Ma'am Lizelle. So, etong mga specialists po ngayon ay sila ang magtitrain, magbibigay ng technical assistance sa ating mga local social welfare officers na ngayon ay i-hire po, i-employ ng ating mga local government units. Isang bahagi lang yun. Meron pang RA, no? Resource Augmentation. Sabihin po nating disaster situation. So, nakalagay naman po sa ating DREAM Act, no, sa national law natin, na dapat LGU ang unang rumiresponde. Pero pag hindi po sapat
ang maikayang ibigay ng LGU, papasok po ang MSSD. So meron pong direct coordination between the LGUs and the MSSD. Ang ibig sabihin lang po nito, Kuya Jeff, kung ano man pong mga serbisyo, ang goal natin, kung ano man mga serbisyo ang natatanggap ng ating mga kapatid, no, sa ngayon, mas lalaki pa po yan in the sense na mas tutugon sana yung social services na ibibigay ng local government units, at kung may pagkukulang man po or hindi nakakasapat, ay pupunan po yan ng ating Ministry of Social Services and Development. Meron po bang uniform structure, halimbawa sa devolution, na meron kayong parang standard of ito dapat, ganito dapat number of employees, ito dapat ang divisions kung meron dyan sa opisina na yan? At paano kung hindi kaya, halimbawa if it require, maliliit na LGU. if it will require, no, the LGU to hire people, tapos hindi nila kaya, ano po ba ang solusyon diyan? Yes po. Before ko lang po sagutin, binabati lang po natin more than 200,000 na po ang ating viewers po. No? And hello din kay Jasper, Engineer Jasper mukhang Ochia. very interested po ang ating mga tagapakinig dito sa ating discussion, no, yung topic natin ngayon. Ang MSSD po, alhamdulillah, as early as January 2024, nagsagawa po kami ng workshop on devolution para mabuo ang devolution blueprint ng MSSD. Meron na po tayong tinitingnan na sa level po ng MSSD, meron pa rin po tayong field offices dahil shared responsibility nga po ito. No? Nakita namin, halimbawa, ang pag-operate po ng centers natin, katulad ng Bahay Pag-asa or Bait Al-Amal ang tawag natin, Kanlungan Action Center for Women, mukhang i-retain po ito ng MSSD. Sa level naman po ng MLGU, meron po tayong mga relevant na DBM local budget circulars, na pag halimbawa po first to third class municipalities, may kakayanan po kasi yan sila mag-create ng buong departamento ng Local Social Welfare Development Office. Ibig sabihin, headed po ito ng isang SG24, salary grade 24 na Municipal Social Welfare Officer. However, yung mga lower income naman po, meron din pong nakalagay na pwede po sila mag-create na kahit SG15 na mamumuno po doon sa Local Social Welfare Office. Sa isang banda po, pag 4th to 6th class municipality, ang nakikita po natin, kahit po may 3 hanggang 5 na plantilla positions na makreate ng LGU. Pero kung departamento po yan, baka po mas malaki. Halimbawa po, ang City Government of Lamitan, meron po silang 5 RSWs na hinire kasi meron po silang sariling City Social Welfare Office, and apart from that po, meron pa pong mga admin officers and support staff na hinire. No? Nasa 10 po yata yung plantilla positions ng ating city government ng Lamitan. Naiintindihan din po natin na while we can recommend po, no, na baka maganda ito po yung unit natin na meron pong for child welfare section, meron pong for gender and development section, and yung social inclusion na kasama na po, no, kasi meron naman po tayong coordinating offices sa LGU. May PIDAW para sa mga persons with disabilities, may OSCA po for Office of the Senior Citizens Affairs, no? Nakapaloob na po yan sa ibang mga LGUs. Ngayon, while we can recommend po, we also understand yung realities ng ibang mga LGUs. That's why ang sinasabi po natin ay mukhang hindi po siya one shoe size fits all approach. Instead po, varied yung approach natin. At mahalaga po ito, Sir Jeff and Ate Jeff, no? Dahil kailangan matuto din tayo sa experience ng national government nung nagkaroon ng devolution. Ang nangyari po ay nagkaroon ng disparities between and among LGUs because some LGUs flourished after the devolution while some LGUs were left behind. Kasi parang ang nangyari po dun sa, and even po yung mga experts natin from DILG before na nakausap na po natin through our MILG counterparts din po, yung mga in a series of activities, would say na hindi dapat nabigla yung devolution, na umalis na lang agad, for example, yung national government. No? So sa atin po, ang sinasabi natin ay maaari na may mga ibang LGUs na hindi na ganun kakailangan ang presence agad ng MSSD, pero may mga ibang LGUs na mukhang kailangan nandyan pa rin po tayo. Hanggat hindi pa po or wala pa pong kakayanan or kapasidad ang mga LGUs. Kasi ang tinitingnan po natin ngayon na standard is no disruption of essential services. So, take note po,
in our journey towards devolution, it can be complicated, it can be challenging, but we are preparing for those. That's why po umiikot ang MSSD. That's why po tuloy-tuloy ang pakikipag-usap natin sa MILG dahil naiintindihan natin everybody will be affected. Pero kaya kahit po siya challenging, kahit po siya complicated, tatandaan natin ang dahilan na binigay natin kanina na two important things. We want services to be more accessible, and we also want services to be tailored fit, to be more responsive to the nuanced needs of our communities. Sa kontekstong ito, dito na po pumapasok yung sinasabi natin na kahit mahirap, gagawa natin ng paraan, inshallah. Sir DJ, alam namin na ang MSSD hindi gumagawa ng mga initiative ng walang scientific na basihan, Yes. no? So, eto ba siya, bago ba natin inisip to, meron tayong research na ginawa? Kasi kaya ba to ng LGU? Ano ang kalagayan ngayon Yun. bago natin pupunta sa devolution na yan? Ganun ba? At may pilot testing ba na ginawa? Okay. Maraming salamat po Ate Jeff and Sir Jeff Puno. Sa ilalim po ng liderato ng ating butihing ministro si Ma'am Raisa Jajuri, nag-create po tayo ng internal nating technical working group on devolution. So ako po yung na-trust po ni Ma'am Raisa na mamuno dito sa technical working group. At meron po tayong isang, gusto ko lang po din batiin, no, si Sir Nico Pandapatan. Siya po ang ating Yes, devolution oo. focal, talaga pong magaling, no? Magaling na bata at talagang very professional. Tumulong po siya doon sa pagsasagawa ng baseline assessment report natin. Ano yung, kumbaga hindi nga po tayo dapat basta-basta. Tingnan natin, nasaan ba ang current capacities ng ating mga LGUs? At batay po sa resulta ng baseline assessment report wherein umikot po, no? Naging scientific din po ang ating sampling of LGUs. 20 LGUs po were sampled across the Bangsamoro region, and generalizable po yung ating results because tiningnan po natin yung profiles ng each of the 20 LGUs na sinurvey natin, kinausap natin, pinuntahan at binisita from the northern part ng Lanao del Sur hanggang southernmost part ng Tawi-Tawi po, umikot ang ating team. At ang nakita natin ay, number 1, iba-iba ang kakayanan ng ating mga LGUs. May mga LGUs na malakas sa disaster response, pero may kahinaan halimbawa sa child protection. May mga LGUs na malakas sa child protection at medyo may kahinaan naman sa ibang areas ng social protection. Kaya nga po, ang tinitingnan natin ay bahagi po ng ginagawa ng MSSD, dapat meron po muna tayong community profile. Every municipality po across the Bangsamoro region, magkakaroon tayo ng community profile at ito po ay magiging basehan ng helping contract between MSSD and the LGU. Sa ngayon po, nabanggit ni Kuya Jeff, meron bang piloting? Na? Inshallah po this year, meron po tayong 4 pilot municipalities, isa from Lanao del Sur, isa from the Iranon District Corridor, isa from the Maguindanaon area, at isa po sa island po natin, no, which is yung Tawi-Tawi. So magkakaroon po tayo ng pilot. Essentially, mag-enter po into Memorandum of Agreement ang MSSD na may kasama pong profiling ng capacity and may kasama rin pong TARA, yung Technical Assistance and Resource Augmentation. Ang magiging resulta ng ating profiling this year, yan po ang gagamitin natin inshallah to guide us in our efforts, no, towards devolution doon po sa iba pang mga LGUs, no, para by end of 2028 ay maging compliant po tayo when it comes to capacitating and making sure that the necessary preparations are observed for devolution. Ayun, 8:29 in the morning. Ang bilis, ha? Naka 30 minutes Tapos na. ang dami niyang nasabi ni Sir Oo. DJ. Bago tayo mag-pause for a break, siguro magtanong ng Bangsamoro muna tayo. I-accommodate natin kung ano itong mga tanong mula sa Bangsamoro on the ground. No? Ito po muna yung tanong ng Bangsamoro. Nasasagutin. Tanong ng Bangsamoro. Ano po ang maaaring gawin kung hindi pa nakakatanggap ng tulong ang isang pamilyang nangangailangan? Tanong ng Bangsamoro. Yun. So hindi ito about devolution. Mas general na tanong to ng kung hindi ako nakatanggap ng tulong from MSSD ba? At feeling niya na Wala talaga siyang natanggap. At nararapat na nakatanggap dapat siya. Ano daw yung gagawin? Oo. Okay.
Marami pong forma ng way para mapaabot po sa MSSD ito. Unang-una, maaari po kayong magtungo sa tanggapan, pinakamalapit na tanggapan ng Ministry of Social Services and Development. Sa munisipyo po natin, meron po tayong tinatawag na Municipal Social Welfare Officer. Maaari po natin yon puntahan. Sa bawat barangay, meron po tayong para-social worker. Kung kilala po nitong sender natin, no? Bakit po kailangan na ma-introduce muna siya or makapunta siya, makausap siya ng isang representante ng Ministry of Social Services and Development? Dahil ang unang-unang step po, dahil Sir Jeff, wala po siyang binanggit kung ano kanyang kalagayan, kung anong situation, etc. So, ang unang gagawin po natin ay yung profiling. So, ibig sabihin po nito, mayroon pong isang registered social worker na kasamahan natin mula sa kanyang munisipyo, nakakausapin siya, i-interviewin po siya at ipoprofile po siya. Based sa kanyang profile, Sir Jeff, kasi mukhang sabi nyo nga po kung may pangangailangan siya, makikita po natin ano ang kanyang pangangailangan, ano ang kanyang kapasidad, no? Based on that, ima-match po natin saan po ba siya pwedeng mag-qualify as a beneficiary sa iba't ibang programa ng Ministry of Social Services and Development. Yun. Okay. I hope malinaw. Napakalinaw naman yung explanation. And of course, syempre, bago tayo mag-end, magsabado panalo muna tayo, MJ. Sabado panalo! Oh, ito na yung pinaka-hihinihintay natin na question. Number 1, for a chance to win 300 peso worth of GCash. Ito po ang question number 1. Dapat kompleto. Kompleto ba? Oo, kompleto Okay. dapat kompleto yung title at saka yung number. Ayan. Kasi na-flash naman sa screen kanina at Okay. nabanggit din ni DG. Okay. Ayan. Ano ang batas o yung legal basis po ng devolution na pinag-uusapan natin ngayon? Ano po yung batas o legal basis ng devolution na pinag-uusapan po natin ngayong umaga? Ayan, i-message nyo na po or i-comment yung sagot para po naman manalo kayo ng 300 peso worth of GCash. And with that, magbabalik po kami agad. Diyan lamang po kayo. MSSD BARM at your service. Siya si Farida, 9 na taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita, kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD para sa Bangsamoro. Nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. And bago po natin balikan si DG Estrella ay mag-update muna tayo, MJ. MSSD Updates.
Maguindano del Sur LGUs inihanda para sa Social Welfare Devolution. May report para dyan si Aljabar Musa. Jab, go ahead. MSSD updates. MSSD on the go. Naganda ang mga local chief executive at kinatawan ng mga lokal na pamahalaan ng Maguindano del Sur para sa mas malaking papel sa paghahati ng social welfare services sa isinagawang Bangsamoro Local Chief Executive Forum on the Devolution of Social Services. Pinangunahan ng MSSD at Ministry of Interior and Local Government o MILG ang forum na ginanap noong June 22, 2026 sa Carlitos Hotel and Restaurant sa Isulan, Sultan Kudarat. Layunin na aktibidad na ihanda ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng devolved Social Welfare and Development Function sa ilalim ng Bangsamoro Local Governance Code. Tinalakay sa forum ang legal na balangkas ng devolution, status at timeline ng implementasyon nito, gayon din ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga local government unit sa paghahati ng mga serbisyong panlipunan. Inilahad din ng MSSD ang resulta ng Devolution Baseline Assessment na sumusukat sa kahandaan ng mga lokal na pamahalaan na tumutukoy sa mga hamon sa governance at service delivery. Napakahalaga ng devolution dahil nga ang pinaka-objective ng devolution ay ang pagdadala ng serbisyo sa mga tao sa mas mabilis, mas efficient na pamamaraan. Nagkaroon din ng panel discussion at open forum kung saan tinalakay mga operational concerns at mga susunod na hakbang upang matiyak ang maayos na transisyon ng mga devolved function sa antas ng lokal na pamahalaan. For devolution, 100% all the offices ng provincial government ay ready enough na maghihintay kung anong dapat na maging responsibility natin at maibigay for this devolution. Bahagi ang forum ng patuloy na pagsisikap ng MSSD at MILG na palakasin ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan para sa epektibong pagpapatupad ng devolution sa Bangsamoro. Ako po si Jab Musa para sa MSSD On The Go. MSSD on the go. MSSD updates. Maraming salamat sa iyo, Jab Musa. Sa ibang balita naman, natapos na at na-distribute na ng MSSD ang kanyang relief assistance sa mga pamilyang nasalantahan ng bagyo sa Balut Island. Tanggapin natin ang ulat mula kay Jeros Platon. MSSD updates. Sirang mga tahanan at trauma sa bawat mamamayan. Yan ang iniwan ng 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Balut Island noong June 8. Upang magatid ng agarang tulong, mabilis na pumunta rito ang MSSD para sa isang relief operation. Sa pangunguna ng Disaster Response and Management Division ng MSSD, daan-daang mga food and non-food items ang dinala sa isla para sa mga pamilyang apektado. Sa maayos na proseso ng pamamahagi, isa-isang natanggap ng mga benepisyaryo ang isang set ng relief support na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw habang sila ay unti-unting bumabangon sa epekto na iniwan ng lindol. Tungkol sa lindol sa nangyari, marami at saka malakas yung dito banda sa amin. Kasi yung mga bahay dito, nakikita ninyo na, yung karagatan, yung sa tabing dagat, medyo ang dagat malayo na yung... Hindi ko alam kasi may sakit ako, high blood, then nervous. Then hindi ko na alam, nahulog na yung mga TV, yung bahay ko na totally damaged po, sir, kasi umuwas ako. Sa MSSD, BARM, maraming salamat sa inyong tulong na dumating dito sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental. Maraming salamat po, sukran. Alhamdulillah sa mga tulong ng BARM, MSSD. Malaking ginhawa ito para sa mga residenteng kasalukuyay hirap pa ring bumalik sa normal dahil sa pinsalang iniwan ng lindol. Kami po ang nagpapasalamat sa laking tulong po ninyo. Dito, layunin po ito, ibigay na sa amin, isa patulong po sa social community. Marami po pong mga bagay-bagay po na tulong, dahil na po na
Astillero, galing ang taas puso ko kami na may isa. Sa panahon ng kalamidad, ang MSSD ay patuloy na nagpapaabot ng tulong sa mga pamilyang apektado habang sila ay nagsusumikap para sa tuloy-tuloy na pagbangon. Mula dito sa Balot Island, Jeros Platon po para sa MSSD On The Go. MSSD On The Go. MSSD Updates. 8:40 in the morning. Ayan. Sige, i-remind muna natin ang ating mga viewers ngayon at listeners kasi ang daming tama ang sagot, Jeff. Ang daming tamang sagot doon sa una nating tanong. Kaya lang, hindi sila nag-share, no? Wala pong sharer badge at hindi po follower ng MSSD. So, importante po yun na Follow MSSD page and then share this episode. Oo. Pangalawa pa, bawal pong sumali ang mga MSSD staff. Opo. Ang daming sumagot dito ng mga MSSD workers. Pero Ayan. okay na rin natin sabigay sila ng clue. Yes, oo, pero may clue na. So kung Oo. nakita nila dito, may clue na po. Thank you so much. Paunahan na lang kayo ha, yung may share badge at naka-follow na po sa page. Alright, balikan na natin ating bisita, si Director General Mo Estrella. And puntahan natin yung ating nabinbin. Ano po ba yung role? Pero balikan ko muna yung yung report kanina. Kasi merong Yung ginawa sa assessment. isulan, may forum no ang mga LGUs. Ano po ba yung response ng mga kasi medyo curious ako as a media practitioner. Ano yung response ng mga LGU? Nakita ko si provincial admin sabi niya ready no sila, pero yung mga LGUs na maliliit, kumusta po ang kanilang response doon sa balak pong devolution? Sa mga maliliit po nating LGUs, at pag sinabi po nating maliliit, ito po yung usually mga 4th to 6th class municipalities, mukhang may kakulangan pa po talaga sa kahandaan. Unang-una, wala pa po silang local social welfare officer na sarili nilang empleyado. At ibig sabihin din po nito, very limited po ang kanilang mga social services na nabibigay ngayon. Sa mga nakausap po natin, Sir Jeff and Ate Jevy, ang nabibigay lang po sa kalakhan ng mga LGUs ay paunti-unti, hindi po structured ha. Paunti-unti na tulong pinansyal kung sakaling may lumalapit sa kanila. No? At hindi po ito structured na meron po talagang budget na fixed no for this, or merong standards no. Meron din pong iba mangilan-ngilang na LGUs may pa-scholarship no. 5, 10 ganyan no. Hindi katulad po ng nabibigay sa ngayon ng Ministry of Social Services and Development. Ang goal nga po natin ay dapat po responsive din sa pangangailangan ang ating LGUs. Dahil po ganito ang sitwasyon ngayon. Gaya nung nabanggit po natin, ay iba-iba po ang approach per municipality ng MSSD. Pero iisa po ang tunguhin. Kaya nga po ma-intensify yung TARA, yung Technical Assistance Resource Augmentation, para ma-make sure na yung technical capacity maibigay sa LGU at yung resource augmentation na kung saan, kung may kakulangan po sa resources ang LGU, ay mapunan po yon ng MSSD. Sa forma man po ito ng pagbibigay ng halimbawa yung sinasabi nating mga food packs, no? Kung sakali sa oras ng disasters, or isa rin po, pinag-uusapan po natin, gaya ng setup natin ngayon sa Basilan, kung mapakita ng LGU, kaya nga po we have to work with them closely, and the LGUs need to cooperate. Must cooperate. Kasi mandatory. Yes, mandatory. Oh. At ang doon po sa pagkokontrata natin, yung magkakaroon ng Memorandum of Agreement, pag nakita po natin na may technical capacity and financial capacity. Pag sinabi po kasi nating financial capacity, apart from your own funds, do you have the capacity to show us that you are compliant with COA rules and regulations, etc., yung liquidation, sir, no? Just to make sure na pupunda pa ang pondo natin sa tamang sektor ng lipunan sa ating mga beneficiaries, no? So, pag napakita po nila sa atin ang ganitong kakayanan, at may assistance po yun from us, may assistance din po from MILG. In-inform na po natin ang MILG, sinasabi natin na if gusto ng LGUs na ma-downloadan natin sila ng funds to implement MSSD programs in the future, provided they have the technical and financial capacity, they have to show us that. Apart from that, Sir Jeff and Ate Jev, nikalagay din po sa ating Memorandum of Agreement, based sa piloting natin, yung nabanggit ko po kanina, no, na may kasamang joint monitoring. Ibig sabihin, hindi lang po tayo
para po ma-sure po tayo sa moral governance, no? Correct, Kumbaga, correct. hindi lang po magre-rely tayo sa papel na ibibigay sa atin ng LGUs. Kung hindi, may mga kasamahan from the Ministry of Social Services and Development, titingnan kung totoo yung mga beneficiaries na nakalagay sa master list. At ang forma po nito is random sampling. So, hindi po ito katulad ng mga pagalimbawa accreditation, may ihahanda ka lang na best na beneficiary. Hindi po random sampling. Pag pumunta sa community, random po kung sino doon yung pupuntahan para po ma-ensure natin that the programs are really implemented in accordance with the program design. Kasi nakikinita na natin yung magiging reklamo ng mga tao dyan sa ground pagka na-push through ang devolution, which is mapupush through naman talaga. Sasabihin nila yan, mga kamag-anak lang naman ni Mayor, yung mga nakakatanggap, o mga kamag-anak lang ni Kapitan, yung mga tumatanggap. So, hindi maiiwasan yan because merong monitoring. Yes, at random yung monitoring. Hindi nila alam na kung sino-sino yung mga tatanungin dyan. Yun. Now, ano po ang role, DG, ni MSSD doon sa devolution process? At ano naman po ang role ng counterpart ng LGU? Sa devolution process, sir, ang sinabi natin. Si MSSD po, bilang, again, siya po sa ngayon ang may primaryang mandato doon sa social services. Kaya po ginagawa na po natin, una, itong pag-iikot natin. Katulad nung nabanggit nyo po kanina, yung sa Isulan, yan po ay para sa Maguindanao del Sur. Sa Monday morning po, yung mga kasama natin sa Maguindanao del Norte, Cotabato City at Special Geographic Area, dyan po kami magkikita-kita sa Provincial Gymnasium po ng MDN sa Sultan Kudarat. Same activity po, no? Kung saan kausapin natin directly ang ating mga mayors. Sa Lanao del Sur, tapos na rin po, no? 2 weeks ago po, nandun na sa Marawi City po kami, nakausap natin ang mga local chief executives upang maipaliwanag ano ba itong devolution. Itong pinag-uusapan po natin ngayon. Ito rin po ay Sir Jeff and Ate Jevy, dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa radio station na ito. No? Because we also want people to understand. Correct. It's not just the local chief executives that we're talking to, but even to our community stakeholders. Apart from yung pag-uusap po, katulad ng sinabi natin, meron tayong piloting si MSSD. Dahil ang piloting po na yun, doon natin makikita sa papaanong forma ba magiging successful ang ating pagde-devolve, no? So, ibig sabihin po, medyo may hand-holding po ito. And we understand, sa umpisa po may hand-holding talaga ito with the LGUs. Ang kailangan lang sa totoo lang, Sir Jeff, ng LGUs, unang-una to cooperate. Pangalawa, to be transparent as well, no? Because nasa batas naman po, 20% of the NTA, the national tax allocation that the LGUs already receive should go to social services. Correct. No? So, kung bubuksan nila sa atin at magiging transparent, inshallah, because we believe our LGUs, I'd like to believe po, our LGUs also want the best for their communities. I'd like to believe that those who run for local positions want the best for their communities. Having said that, we would also want that they would be transparent with us dun sa paggamit ng 20%. Kasi pwede natin sila mabigyan ng technical assistance. Ano po bang forma nito? Mandatory po at minimum, meron po kayong child protection services. Mandatory po at minimum, may early childhood care and development tayo. Daycare centers po natin. Mandatory din po na dapat meron po tayong mga women welfare programs dahil alam po natin in a patriarchal society, lagi po na merong hindi patas na pagtingin at pagtrato sa kababaihan. At hanggat ganyan po ang ating estado, ay kailangan po meron tayong protection services, promotive services as well for women, no? So dapat meron po yan. May gender and development specialist dapat sa atin. Meron din po dapat na mental health practitioner sa ating local social welfare development office. Kasi halimbawa, Sir Jeff, pag may mga traumatic events nang nararanasan, nangyayari po sa baba, dapat po meron po nakakapagbigay ng MHPSS, Mental Health Psychosocial Support Services sa ating mga na-trauma po na mga kapatid. No? Apart from that, dapat may experts din po tayo on camp coordination and camp management. Pag nagkakaroon po ng internal displacement sa oras ng disaster, maaari pong natural causes or human-induced katulad ng armed conflict, dapat po ay may kakayanan o kapasidad din po ang LGUs natin na gumawa nito. Nakita na po natin yan na nais ko pong i-shout out sa Matanog.
nung nagkaroon ng flash floods po nung early 2024, ay katuwang po natin ang LGU Matanog to make sure na yung camp natin dyan po sa mismong LGU nila, no, sa municipality nila, ay well coordinated and well provided po yung pangangailangan batay sa karapatan ng ating mga kapatid. Ito po ay ilan lamang, Sir Jeff, no? Nandyan din po ang dapat merong PIDAW para sa ating persons with disabilities, ang OSCAP or Office of the Senior Citizens Affairs para naman po sa mga nangangailangan na mga elderly. Yan po ay primaryang responsibilidad na po ng LGU, ng local government unit. Habang si MSSD, nung nagbalangkas po tayo sa ating devolution blueprint, ang nakita po natin na tulong ni MSSD, directly po, tayo pa rin ang mamamahala sa ating mga provincial centers. Yan, nandyan po ang Bahay Pag-asa, ang tinatawag natin Bait Al-Amal, na mainit po ang usapin ngayon tungkol sa children in conflict with the law. Kaya, Sir Jeff, plug ko na rin konti kasi sa Wednesday po, no, ay nasa action alerto po tayo para mapag-usapan ito. So, sa mga gusto pong makinig doon, meron po tayo 8 a.m. po, no, sa action alerto dito rin po sa DXMS. And hopefully magkaroon din tayo ng programa na topic na sa program natin about it kasi in one of our episodes kasi importante na malaman din nila, no, kung paano ang response ni BARM government doon sa mga incidents na yan. Hindi lang naman Tacloban sunod-sunod na yung mga incidents, makikitaan ng baril, may bad behaviors yung mga kabataan. So how do we react on it? Tanong ko, Sir DJ, anong mangyayari dun sa mga flagship programs ng MSSD? Na? Kasi merong mga flagship programs sa MSSD, Cookbook Program, Layag Badyaw. Anong mangyayari doon? I-devolve din ba sa mga LGUs? Thank you so much for that, Jeff. Unang-una, sa devolution po kasi, we cannot impose upon the LGUs what programs they're going to implement. Parte po yan ng local autonomy nila. Kung sinabi na nga po natin, pwedeng mas responsive pa po sila doon sa mga programa natin. No? Pero isa po sa tinitingnan natin, nung binalangkas natin ang devolution blueprint ni MSSD, ang ating mga programa katulad ng UNLAD at ng KUPKOP, halimbawa, no? BCares even. Sa ngayon po sa Basilan, kahit devolve yung setup nila, nagmumuwa po tayo with the LGUs at sila po ang direct nag-i-implement. So, katulad po yun ng So, ibig sabihin, pwede po tayo mag-download ng funds provided, again, that the LGUs would show that they have the technical and financial capacities to do so. Mahusay sila sa pag-aalaga ng pondo at sa pag-implement ng mga programa. Yun yung dapat merong reputasyon sa LGU na mahusay. Dahil pag wala kayong reputasyon na ganyan, kukwestiyonin kayo. So, ibig sabihin, kasi maalala ko, doon sa mga nauna ng Devolution Forum, Lanao del Sur, and Maguindanao del Norte, ang tanong nila, magbibigay ba si MSSD ng pera sa amin, no? So, yun yung paulit-ulit na tanong. Yan kasi talaga yung mga traditional na mga leader ng mga LGUs. Yan palagi yung tanong. Mas excited sila doon sa downloaded fund kaysa doon kung paano nila ma-i-implement yung mga projects and programs religiously. Pero may sagot na si Sir DJ doon na mayroong 20% na national tax allocation every LGU. Yes, meron kayo. Na dapat sana ginagamit nyo yan doon sa social services. May 20% na po kayo. Ngayon kung kulang pa yan, sinasabi ni DG, pwedeng mag-assist si MSSD Regional Office provided kaya ninyo. So may tanong sa ating hotline number, Jeff. Basahin ko lang. Sir DG, paano masisiguro daw ng MSSD na hindi mapopolitika ang pagpili ng mga beneficiaries kapag tuluyan ng na-devolve ang mga programa sa LGU? Yes po. Unang-una po, yung isang demand ng devolution is for our LGUs to create local social welfare offices. At pag tiningnan po natin at pinag-aralan natin sa civil service perspective, ang ating mga social workers po sa ilalim ng munisipyo ay permanent employees. It doesn't matter kung sino yung administration na nakaupo, sila po ay nariyan pa rin, no? Ang ating mga municipal social workers. At alam po natin, oath po ng bawat registered social worker na ang kanyang pagbibigay tulong, ang kanyang pagbibigay intervention ay batay sa dalawang bagay. Karapatan ng beneficiary at pangangailangan ng beneficiary. Yan po ang basehan. Wala pong sa oath ng social worker na kung align ka ba sa politika ni Mayor. Katulad po ng ginagawa ni MSSD. Kung tumutulong po tayo, pag magbibigay tayo, halimbawa, in times of crisis, hindi po tayo tatanungin, sino po binoto nyo last election. So, hindi po ganun yung magiging approach natin. At
Si MSSD naman po, katulad ng sinabi natin, may technical assistance po tayo. How to make sure that in identifying beneficiaries ay rights-based at needs-based approach po. At pangalawa, uulitin po natin, magkakaroon tayo ng random monitoring. So malalaman pa rin po natin kung talagang in accordance with the agreement ang implement ng ating mga program. Very briefly lang, anong mangyayari sa LGU kapag na-discover ninyo na, hindi, non-performing, may mga questionable activities? Yes po. Dalawang bagay po yan, sir. No? Unang-una, we will not let our community suffer just because there are non-performing LGUs. No? So, kaya sinasabi natin, no disruption of essential services. Which means, in that situation, Sir Jeff, MSSD needs to play a larger role compared to other municipalities. Yan yung sinasabi nating varied approach. No? That is in relation to the communities. Pero in relation to the local government, kaya nga po alhamdulillah kasama natin at kasangga natin ang MILG. Dahil siya ang may administrative supervision. Correct. So si MILG dapat ang katuwang natin dito. Yes, katuwang po natin. Pero ang tanong ko, Sir DJ, etong sinabi mo na kanina 2028 dapat nasa batas na mag-start na yung devolution natin. Pero syempre mag-start ba 2028 o dapat implemented na? Tapos na. Dapat tapos na yung pagproseso. Mag-start na talaga ang devolve na ang service after 2028. Pero ang tanong natin ngayon, dahil nga nabanggit kanina na hindi lahat ng LGUs ay handa, hindi lahat ng LGUs ay meron ng rekurso, etc. No? Biglaan dapat after 2028 nandyan na o dahan-dahan pa rin nating tinitingnan yan? Kaya po nag-uumpisa na po tayo as early as now. Dahil pinapaintindi na po natin, umiikot na tayo sa mga local chief executives, pinapaintindi na natin sa kanila ang nature ng obligation nila. That you need to invest now in your social services. No? Para klaro po tayo. At nagsabi na po si Supreme Court na kasama sa national tax allocation ang responsibilidad, yung Mandanas ruling na parati po nating naririnig, no? Kasama sa responsibilidad ng ating mga LGUs po, talaga itong social services, healthcare, agriculture, so on and so forth, no? So, pero naiintindihan natin, paano halimbawa, kasi baka ang takot naman ng tao, na paano pag wala talagang ginawa ang LGU? Nasa batas naman po, nasa batas, yung tinatawag nating layering of governance. If may hindi responsive na layer of governance, yung mas mataas na layer ang magre-respond. Kung hindi makatulong ang munisipyo sa barangay, ang province sa munisipyo, nariyan ang MSSD regional government. Pero kaya nang nasabi natin, Sir Jeff at Ate Jeffy, dahil mandatory ito, mukhang may pananagutan kung sakaling negligent in their obligations. At si MILG nang bahala sa kanila. At si MILG. Ayan, final message niyo po before we end this interview, sir. Yes, ang unang-unang message ko po siguro ay ang devolution po ay hindi pag-abandona ng regional government, katulad na rin po ng Ministry of Social Services and Development sa kanyang responsibilities. No? We would ensure that when the devolution po is being facilitated, there would be no disruption of essential services. Yan po ay commitment natin sa MSSD. Kaya nga po sinabi natin, varied ang approach natin, depende sa kakayanan o kapasidad ng local government units. Para po ito, ginagawa po natin ito para mas mapaunlad pa ang kabuhayan at ang kalagayan ng kondisyon ng ating mga kapatid sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pag binalikan po natin yung dalawang sinabi natin, to have more accessible social services and to have more responsive social services, sa hulit-huli po, ito ay para sa ikakabuti ng ating communities at even ikakabuti rin po ng local government units, because we've been talking about capacity building for local government units. It's time that we act as one in the sense that those with may ready access po sa ating communities would have the primary mandate, but at the same time, naririto pa rin po si Ministry of Social Services and Development, kasama na rin po ang Ministry of Health, MAFAR, at ating MILG, and all the other ministries po to ensure that all of the needs and rights-based po na pangangailangan ng ating mga kasamahan sa Bangsamoro Region ay naibibigay ng ating pamahalaan. Yan. Maraming salamat po sa inyo. MSSD Director General, Attorney Muhammad Muqtader
Amad Estrella. Thank you so much, Sir. Maraming salamat po sa inyo. Alright, bago tayo mag-end, mag-ano muna tayo. Tanong ng Bangsamoro. Tanong ng Bangsamoro. Second question po muna sa ating tanong ng Bangsamoro. Mga suhuli sa mangkot. Tanong ng Bangsamoro. Tanong ko lang po, maaari po bang lumapit sa MSSD BARM kahit wala pong rekomendasyon sa LGU or sa barangay hall? Ng Bangsamoro. Yun. Maari po bang lumapit sa MSSD kahit walang rekomendasyon mula sa barangay o LGU? Yan, Sir Dij. Oo naman. No? In fact, hindi po rekisito sa MSSD at sa ating mga social workers ang tumulong sa mga wala pong connection, sa mga wala pong mga endorsements. Ang batayan po natin ay inyong karapatan at inyong pangangailangan. Yan po, dalawang bagay lang. Yun. Alright, malinaw Hindi yan requirement. So, pumunta po sa mga MSSD offices sa inyong munisipyo, sa probinsya, or sa regional office kung kayo po ay may mga pangangailangan at gustong tanungin kung anong mga services ang pwede nyo ma-avail. At ito naman po ang ating Sabado Panalo, question number 2. Nako, sana nakita nila itong kanina na-flash yan. Marami pong papel, no? Magbigay lamang ng isa sa mga papel at responsibilidad ng MSSD sa devolution. Ayan. Isa lang po. Marami pong nabanggit kanina si Sir DJ at ating pong flash po natin. Opo. Sige. Paunahan na lang po kayo ng sagot. 300 peso worth of GCash ang price yan sa tama at mabilis na pagsagot dyan sa tanong na yan. So, isa sa mga papel o responsibilidad ng MSSD doon sa devolution. Alright. 9:01 na. It's 9:01 in the morning. Correct. Thank you so much sa lahat ng Kabangsamoro na nakibahagi sa ating programa ngayong umaga. Ang dami, ang haba ng ating pinag-usapan. Shout out na. Kay Jasper Ochia, Engineer Jasper Ochia, wife and family na nagta-travel daw sila pero nakikinig sa atin. Wow. Hindi sila nagmi-miss talaga ng program natin palagi. Tsaka ang dami-dami mga sadyante din ni Sir DG na nag-support din sa ating program ngayon. Maraming salamat. At syempre mga friends natin na nandyan, ang dami-dami po ninyo. But thank you so much. Thank you so much sa inyong oras, sa inyong tiwala sa amin. Sa mga karagdagang tanong po at dagdag na paglilinaw ng ating topic for today, devolution ng social services, mag-chat po kayo sa FB Messenger po namin o di kaya po mag-text sa ating hotline number 0962230997. Pakita po natin ulit 0962230997. Ito po si MJ Alferez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan naman po ng buonghanay ng Information and Communications Division ng MSSD, kay Janonson of the GFU Productions, Carl Daniel, IT Specialist po natin, at ating pong technician on board nandito sa studio, si Kuya Jonathan Estorbo. Nasa transmitter site naman, sino ang nasa transmitter? Si Sir Rupert. Romy Casilagan, nasa transmitter side. Ako po si Jeff Medes. Maraming salamat po sa lahat. Tandaan natin, basta't serbisyo, una ka, Bangsamoro. See you next week dito pa rin sa inyong paboritong programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna. MSSD at your service.